Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Scorpio sa week na to? Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, edi baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na nakilala niyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin niyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag niyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang sun, moon at rising sign kasi baka alin man sa mga yon ay mag-resonate na sa sitwasyon ng iba sa inyo. Pwede nangyayari na to o mangyayari pa lang kasi may ano dito conflict Siguro marriage issues to. Kumbaga may someone na nag-reflect sa tinakbo ng marriage life. Pero ang maganda, nandito yung the world. Ito ay called ng harmony, peace, completion. So, mag-end na to for the better, tong conflict natin. So, again, marriage issues yung conflict dito. At yun ang mahalaga na ano ba to? The world yung huli. Kasi maayos pa, di ba? May chance pa. Saka celebration card to, baka yun na ngayon. I-celebrate kasi kakaayos pa. Parang na-aching ako. Excuse me. So, sa week na to, ano pang pwedeng mangyari? So, work to. Work. May clue tayo work. Work yung subject. Magiging restless yung utak ng iba sa inyo. Kasi busy siya, Na para bang, eto, naghihintay na lang siya na matapos na lahat-lahat itong pinagkakabisihan niya. Wala siyang ibang choice kundi mag-work. Kasi kung hindi niya tatapusin yung work, matatabunan siya dito dahil continuous yung yung cycle ng deadline o task na kailangan gawin ng iba sa inyo kasi mukhang work subject to dahil sa presence ng 8 of Cups. 8 na ba ito? Pentacles. Ganyan ang dating na napapaka-positibo na lang siya dito na matatapos na sa tamang panahon o sa week na to ang dapat tapusin kasi pagod na siguro siya sa dami ng iniisip niya o dapat tapusin. Pero tingin ko, since 3 of Wands naman to, ito ay card din ng success. Yun nga lang, kailangan mo ng matinding patience. So, tingin ko matatapos niya naman lahat-lahat dahil maganda rin naman yung last card, 8 of Pentacles. So, tingin ko lahat ng kailangan niya tapusin, matatapos niya rin sa tamang oras, tamang deadline. Kasi puro deadline siya dito. Napapressure na siya. So, may taong ganun. So, pwedeng kayo mismo to. Ito yung someone na malapit sa inyo.
Eto, restless na yung utak ko, kakaisip. Sa dami ng iniisip niyang trabaho. Nagmo-multitasking na siya dito, oh. So, ganon. Nakatingin na lang siya dun sa langit na parang mumuni-muni na sana matapos na itong mga dapat niyang tapusin. Pero again, tatapusin niya naman eh kasi Eight of Pentacles to. So, ito yung card ng working hard o hard work. So, pwede rin tong satisfaction sa kanyang trabaho. Trabahong ginagawa. So, probably ma-accomplish niya ang dapat ma-accomplish. Wow! Ito maganda, oh. Ang dating panindigan na yung ginagawa o yung trabaho o position. Huwag mag-resign. Kasi paparating din naman yung abundance mo. Ganun ang dating. Lalo na dun sa topic ng resign na parang ang dating magtiis muna. Huwag muna mag-resign. Dahil makukuha naman tong abundance kung magtsatsaga. Kung maghihintay pa. So, ewan ko kung anong gusto nyo mangyari dito sa abundance na to kasi ang abundance para siyang blessing in all forms. Pwedeng new career, new money, new relationship. Anything na new, like new opportunities na gusto nyo. Yun yung parating dito. Kaya lang kasi may assertiveness tayo. Siguro maging maging porsigido na makuha to. Panindigan, saka mag-work hard. Para sure na makukuha to, yung abundance na gusto niya. Ano tong look for a sign? Choose a new direction. Kuha tayo ng ibang deck para change energy. Ano tong sign tungkol sa choose a new direction? Ay. Probably tungkol to sa relationship na may cheating. Na para bang, kung ganun din lang na niloloko yung iba sa inyo, bakit magtsatsaga pa? Kaya sabi, choose a new direction. Kasi uulit at uulit lang din yan. So, para to sa mga taong nasa ganitong sitwasyon. Unrequited love. Heartbreaker, yung partner. Manipulator. One night stand, cheating. So, para lang tong choose a new direction dito sa mga binanggit ko. Ayan. Hindi alam nung camera kung ano yung lilinawan niya. Kung yung picture ba tong ito o ito. Pero ito. So again, tungkol to sa romance, na choose a new direction kung alam niyo sa sarili niyo na inapi na kayo ng partner. So para to sa mga in relationship na hindi worth it. Okay? So, ano tayo dito? Ano masasabi nito? Confusion. All seekers of truth experience confusion. Ask the divine to provide the answers you need. Whether nangyayari na to o mangyayari pa lang tong
confusion o pagkalito. Na para bang makakatulong ang pagdarasal o pag-ask ng universe o ng divine para ibigay sa inyo yung clarity na gusto nyo. Gusto nyo malaman. Remarkable. Notice everything remarkable about your relationships. So, para to sa mga in relationship. Na para ba? In-encourage na purihin ang partner. I-notice yung mga magagandang qualities niya para ma-motivate siya na mas pagbutihan pa ang ginagawa niya. O mas improve ang sarili. Sabi, illusion, no? Avoid the trap of mistaking a fantasy o a true soul connection. So, ibig sabihin, para to sa mga tao na naandito sa period ng confusion. Kasi maraming pwedeng meaning nito eh. O isasama natin to. So, illusion, confusion, yung iba siguro sa inyo, whether in a relationship na o single, nandun sila sa period na nalilito sila kung sino ang totoong gusto nila. Kaya sabi dito, magpalin lang. Kasi, may tendency na akala ng iba sa inyo ay true soul connection, pero hindi pala. So again, tatama to sa mga in a relationship na naku-fall in love sa iba. O mga single na, yun eh. May nakilala sila at na-fall in love. Sa madaling salita, pag-isipan maigi bago ma-fall in love o else, baka walang sumalo in the end, di ba? Ma-fall ka lang talaga first, face first, OMG. Nasalpak talaga sa ground. Oh my God. Yung nahulog na walang sumalo. Sakit nun. Sakit sa buto, sakit sa katawan, sakit sa puso. So, ganun ang ending dito. Baka mawi sa regret. Kaya, pag-isipan maigi. Okay? Huwag ma-fall sa trap. Nakakala nyo nga true soul connection. Di pala. Aloko. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.